classy. Dito kami ngayon sa Santo Niño. Namin yung papalugay. Tapos gagawa lang. So, magandang tanghali sa inyong lahat. Nandito ako sa Santo Niño para interviewin po ang isang nagmamayari ng leather shop po na si Ma'am Mila Santos. si Ma'am Mila Santos. Ilan taon na po kayo, Ma'am? 74. 74 years old. Saan po kayo nakatira dito sa Santo Niño? Ilang taon na po kayong gumagawa ng leather, Ma'am? Bali 7? 7? 7 years. 7 years na siyang gumagawa ng leather. So, ito po yung una naming tanong sa inyo, Ma'am. How the store or the business started? Paano po kayo nagsimulang gumawa ng magtayo ng negosyo ng leather shop po? Scrap muna. Scrap. Puro kami scrap talaga. Scrap po. Nagsimula kami sa 5,000 halagang pera namin Oo, noon. 5,000 yung puhunan niyo po. Oo, tapos ano lang, bibili kami 2 kilong balat. Hindi Kasi wallet muna yung Wallet ginagawa namin, wallet. Wallet po. Oo, Saan po hindi kayo na nakapwesto nun? Dito po mismo? Dito na rin po talaga. Nung retire na ako doon sa pinapasukan ko, kasi siyempre 63 na ako kung alis na. Ayun, hindi kami pera, pinasimulan na. Pero kasi yung pwesto nyo, medyo tago. Paano po nakakakuha kayo ng customer kahit tago po yung pwesto nyo? Nag-aalok din po ba kayo? Nag-iikot-ikot po ba kayo? Minsan, Ano? dadala ko sa palengke. Ito yan, titinda ako. Wallet lang yun, ha? Ganyan Mga maliliit lang po purse na. lang. Oil first. Number 2, what are the sustainable materials do they use continue with the business they have? So, ano po yung mga materials na kadalasan ginagamit dito po sa pagnenegosyo nyo? Ano lang, sige, number 1, makina na. Makina po. Ay, sa bagay. Tapos, yan, mga balat. Mga balat. Tapos pandikit, yung mga sinulit, mga karayo. importante yan. oo. Usually talaga yung pag nagpapatibay sa mga leather na ano. Okay po. So next question, ma'am. What are the ups and downs they met in the business? So ano yung naging problema? Tapos paano po kayo nakapag-overcome dun po sa problem po ng negosyo? Ayun, medyo kumita kami nung pagsimula namin. Tapos, nag-pandemic siya. Sa pandemic, 2020 po. 2019 pa lang, hindi na kami mabenta. 2020, wala na kami. Hanggang ngayon, medyo hindi pa kami nakakabasa. Opo, medyo matumal po yung ganitong industry sa negosyo, lalo na may kalaban po kayo sa online. Kaya hindi na po uso-uso yung mga ano. Goma na Opo. sa mga suot. Yung sa mga Shopee, yung mga murahin. Kasi pag leather, usually mahal yung mga ganyan mo eh. Pero at least, marky na made siya. Ano lang yan, sampon lang namin. Tsaka ito, sampun lang namin. Meron talagang nagmamarket. Pero, may nagmamarket po. O kaya order lang sila. Pag kailangan nila. Pero wala po bang kumukuha sa inyo tapos parang kayo po yung supplier nila? Sa palengke. ganyan. Sa palengke. Direkta meron. Nawala rin. Kasi mahina na. Mahina ang din. Number 4 question, ma'am. What are the preparations do they have for their products to be globally competitive? So, ano po yung mga unique na items nyo po, ma'am, para makilala po yung isang, nyo po, negosyo nyo po? Ayan, diyan kami nagsimula. Ito po. Ako yung first. Papakita lang natin sa Buksan mo. Isipin. Buksan mo yung So, dito nagsimula sila, ma'am, sa isang wallet. Ito yung kanilang unique. Ano pong pangalan ng shop nyo, Nay? Kasi Wala pa kaming lisensya. Okay po. So, ayan po. Yan yung pinagmamalaki nila nanay sa kanilang negosyo. Diyan din po sila nagsimula sa wallet po na sapatos. Okay po. Keychain. Ito naman keychain.
So, next question, ma'am. Number 5. How do they prepare their younger generation to handle such kind of business? So, paano niyo po sila tuturuan ng gumawa ng isang produktong to, tapos paano niyo po i-handle or paluguin yung ganitong negosyo? Ano po, ma'am? Mapapalago pa kaya. Eh, si Siler nga, ano. Ah, Tinuturo namin, eh, may mga trabaho, yung mga ako ko, mga nag-aaral. Kasi puro lagi nasa computer na lang para wala na. ang yung sa panahon ngayon, yung mga kabataan ngayon, mas focus sila sa mga technologies compare sa mga ganitong preparation or yung negosyo. Siler, ayan, kilala mo sa tang, wala. Puro cellphone lang. Wala na, So, yung naka- cellphone na yan ang nakakasira ng ano ng bata ngayon. Ayun talaga yung nakakalungkot sa panahon po ngayon. Na instead na parang natututo sila na mag-grow ng isang negosyo, gumawa na ng mga ganito, mas nagpo-focus sila sa technology po. So, ayun po, narinig niyo po ang kwento po ni Nanay Nila as a leather shop business owner. So, maraming salamat po, Nanay Nila, for your cooperation. Maraming salamat din po, Tay. Thank you po at winelcome niyo po kami Apo. sa inyong munting negosyo po. So, ayun po. Bye.